Linggo nga ngayon at wala akong pasok at napag-isipan nga namin na magsimba. Pero ang sinabi nitong kasama ko ay sa grotto daw ng Bulacan kami pupunta. Mga oras nga nito ay nasa Kamalig pa lang kami at sobrang traffic dito. Dito pa nga lang ramdam na ramdam mo na ang init, talaga na naman nakakasunog ng balat. Magsisimba ka na nga lang naka-office attire ka pa, ay paanong hindi mo mararamdaman yung init? Hindi pa nga kami nakakalahati, nagrereklamo na ako sa sakit sa balat ng init na to. Wala nga kaming magawa sa bahay, kaya nagkayaan na pumunta ng simbahan. Pero ang napag-usapan ay sa Bulacan kami pupunta, ang sikat na simbahan sa grotto. Eto, palabas na kami ng Kamalig. Dadaan na kami dito sa may Robinson Kamalig. At malapit na nga kaming makalabas dito. Ang labas na namin dito ay papunta ng May Kawayan. At paglabas namin ng May Kawayan, papasok nga kami sa isang eskinita na yun na ang shortcut papunta dun sa simbahan. Pero hindi ko nga talaga alam kung tama ba yung dinadaanan namin kasi ang napag-usapan namin ay pupunta kami sa grotto ng Bulacan. Pero habang tumatakbo ang motor ay napapaisip ako na parang hindi naman ito yung nadaanan namin papunta ng grotto. Maya-maya nga sa kalagitnaan ng aming kasama ay sumuka. Sa haba-haba ba naman ang tinakbo namin, talagang hindi ka ba naman masusuka? At buti na lang, ready ang aking kapatid. Dahil may dalang naman siyang isang plastic ng wipes. At nagulat na nga lang kami na nandito na lang kami. Napatanaw ako na diba dapat sa grotto tayo pupunta. Sabi naman ng driver, hindi niya daw pala alam ang daan. Kaya dito na lang kami napapunta. Dahil nandito na lang din naman kami, sinulit na namin. Hindi rin namin pamilyar kung ano ba ang pangalan ng simbahan na to. Sa pagkakaalam ko ay Bulacan Divine Mercy ata to. At pagdating nga namin dito ay patapos na rin ang misa. Kaya pasimple na lang ako na nagbibideo dito sa likuran. Dahil nakakahiya naman sa mga taong nasa likod ko na nakikita nila ako nagbibideo. Natatawa na lang ako bakit ganito ang boses ko. At tapos na nga ang misa at nandito kami sa taas. Napakaganda at napakakalma ng views dito. Ang mga tanawin dito ay talaga namang mamamangha ka. Pangalawang balik ko na dito. Unang punta namin dito ay mga bata pa kami. At ngayong bumalik kami ay may mga anak na kami. Grabing kaibilis nga naman ang panahon. Napakaganda ng views dito. Makikita mo ayan ang famous na statue dito. Ang malaking statue ni Jesus. At pagbalik nga namin dito ay nagugulat kami na may ganito na. Kasi nung unang punta namin ay wala pa ito. Na pag tinitigan mo siya ay na para kang nasa ibang lugar. Na mararamdaman mo na napaka peace ng lugar na ito. Talaga namang mamamangha ka sa art na ginawa nila dito. Dahil napakakulay nito, para bang mararamdaman mong nasa ibang mundo ka. Ay syempre hindi naman ako magpapahuli dyan. Dahil ngayon nga lang ulit kami nakabisita sa lugar na to, ay dapat may entry ako dito. At ayan, magaganda-gandahan muna ako dito. Kunyari hindi ko alam na binibidyohan ako. At dahil nga inggitera ang kapatid ko, siya rin daw. At ako naman ang naging photographer niya. Kanina siya ang nagbibideo sa akin. Dahil inggitera siya, videohan ko rin daw siya. Siyempre hindi yan nagpapalamang. Gusto niya, maganda rin siya. At nagulat na lang ako na may ganitong lugar din pala dito. Kasi nung unang punta namin dito ay hindi namin to napuntahan. Na para bang hindi sumasakit yung talampakan ko dyan dahil naka-office attire pa ang ate mong. Nakaka-amaze nga dito dahil may nakita akong falls dito na hinuhulugan daw pala to ng bariya para mag-wish ka. Tawag pala dito ay wishing well. Gusto ko rin sana dito mag-wish kaso wala akong pera. Nang hinina nga ako sa kapatid ko pero wala din daw siya. Kaya nag-video na lang ako dito para hindi naman nakakahiya. Kasi ating katabi ko kanina pa nakatingin sa akin. Para hindi na lang ako magpahiya, maghuhugas na lang ako ng kamay. Sabi nila iniinom daw tong tubig dito. Pero hindi ko naman iinumin to dahil baka masunog ako. Yung inditera ko nga pong kapatid ay padaan-daan. At maya-maya pa nagulat ako may batang lumapit sa akin. At ang sabi niya pa sa akin baka pwede daw pahugas ng kamay. Pero tinititigan ko lang muna siya dyan. Nung inantay ko na ngang lumapit siya ay dun ko na binuksan. Ewan ko ba dito kay ating naka-violet parang hindi komportable sa akin. Na para bang sinaside ayan niya ako na para daw akong mandurukot. Tignan mo naman kung paano yan tumingin sa akin. Nung naramdaman ko ngang umalis na si ate ay ako na may nagmuni-muni dito. At ito na nga yung batang sinasabi ko na sabing maghuhugas daw siya.
ang napakabatang makulit na hindi mo masaway-saway sa sobrang kalikutan. Ay syempre bilang ina dapat mahaba ang iyong pasensya. Dito na nga ako nagmuni-muni ulit at naisipan kong lumipat na dito. Dito naman ay binabasa ko ang poster na prayer, na Divine Mercy Prayer. Pero sa totoo lang nung binasa ko siya, hindi ko naman siya naintindihan. Sabi ko na lang sana, Tagalog na lang sana ang binasa ko para naintindihan. Sabi nga ng inggitera kong kapatid, ate bibidyohan kita. Sabi ko, o sige, tatalikod ako. At sabi naman niya sa akin, ate humarap. Para bang kunyari hindi ko alam na binibidyohan ako. Pangiti-ngiti pa ako, hindi pala nakaharap sa akin. Kaya tinawag ko na lang siya. Na kunyari hindi ako naiinis sa kanya dahil video siya ng video sa iba. Punta lang ako i-post na ng post, nakatalikod pala siya. Ay inaaurahan ko pa nga yan. Kahit na nang init na ng ulo ko dahil sa init ng araw na to. Talagang tiis ganda yan. At talaga naman hindi siya magpapatalo, dapat lagi siyang may entry. Papansin ko lagi pag ako'y may video, gusto niya rin siya meron. Hindi naman napaghahalata ang inggitera talaga siya. At ayan nga, hinahanap na namin yung palabas. Kasi hinahanap namin kung saan kami nag-parking. Sobrang laki ng simbahan na to ay hindi na nga namin alam kung paano kami lalabas. Nung lumalabas nga kami, ang dami namin nakikita mga ganito. Ngunit hindi naman namin alam ang tawag dito. Ito nga pala yung famous na pinupuntahan dito kung bakit maraming mga taong bumibisita dito. Ang malaking imahe ni Kristo. Makikita nyo marami talaga nagpo-post na ganyan dito sa Facebook. At hindi lang sa Facebook, sa lahat ng social media. Nakita ko nga rin dito habang kami nag-iikot ay pwede pala ditong mag-picnic. Napakagaling lang ng mga imahe dito ay talagang kuhang-kuha. Dati kasi kami pumunta dito ay kami mga bata pa. Pero sa pagkakaalala ko ay wala kaming napuntahang ganito. Dahil nga kami malalaki na at may sarili na kaming desisyon, kami ngay umikot din. At ayan na nga po, parang hindi sumasakit yung paa niya, ganda-gandahan na naman po siya. Pero ang totoo talagang umupo lang yan dahil ang sakit na ng paa niya. Ano ba namang matinong babae na magsasandals na mataas ang heels ay sisimba lang. Tapos isipin mo nakasuot pa yan ng pang-office at magsisimba lang naman yan. Pero nandito na rin naman tayo, talagang sulitin na natin. Minsan na nga lang makalabas, mag-iinarte pa yan. Tignan mo ba naman sa sobrang taas ng heels niyan, hindi ba naman sasakit ang paan yan? Talaga mapapapikit ka na lang at mapapadasal na sobrang sakit talaga ng hinlalaki ng paan yan. At mapapatingin ka na lang sa langit at sasabihin mo na sige, kaya natin to. Siyempre pinipix ko nga ang heels ko dyan. Mababa na lang yun, parang sinapian pa bigla. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyong napaka-inggitera kong kapatid. Pag ako'y may video, dapat meron din siyang video. Hindi yung magpapahuli, gusto niya ipiplex niya rin ng sarili niya. Pag talaga yan, nagbe-video, hindi talaga nagpapalamang yan. Ayan, narampa-rampa pa yan, akala mo na may kagandahan. At ito na nga'y malapit na kaming mapunta sa exit. Malapit na namin mapuntahan ang parking lot. May papasilip lang ako sa inyo. Dahil malapit na kami punta sa parking lot, ang papasilip ko sa inyo. O, ganda-gandahan yan. O ngayon, magpadede ka dyan. Ito nga pala ang behind the scene. Na akala mo naman talaga hindi nagpapadede. Padede lang konti tapos flex ulit. Naiinitan na daw siya kaya nakasimangot siya. Sabi ko okay lang yan, magtiis ganda ka. Nakaskirt at heels pa yan siya. Kaya sabi ko tiis ganda ka lang dyan. Tapos na siya magpadede, sabi niya ate videohan kita. Siyempre naman ako'y utu-utu, nagpost-post naman ako. Para bang wala na akong maisip na post na ito na lang. Ito yung sikat na sinasabi kong pinupuntahan nila. Na wala na akong maisip na post na paganyan-ganyan na lang. At sabi ko nga sige tama na. Wala na akong maisip na post. Sa gilid ng ding na ito meron palang pwedeng kainan. Nakikita namin merong mga pamilya doon na pwedeng mag-picnic. Kaya napag-isipan na namin na umuwi na. Labas namin nakaramdam kami ng gutom at uhaw. Nalayo ba naman ang nilakad namin hindi ka mauuhaw. Wala kaming pera dito kami kakain. Ito nga ay pauwi na kami. Pag-uwi namin kami nagre-reklamong sobrang init na. Tirik-tirik na ang araw dyan dahil alauna na. Pero dahil magala, sige tiis ganda ka. Ito nga ay nasa Kamalig na kami, talagang malapit na kami sa bahay. Medyo nagmamadali na kami dyan dahil kami sunog na. At malapit na kami sa bahay. Maraming salamat sa panonood.